Kasi it's hard to establish a certain business na hindi mo naman love. Oo, kasi, hindi mo naman passion, di ba? Okay, cheers! Nakakatawa na akong mag-Ilocano ngayon eh. Pero anyway, naimbag nga aldaw kada kayo amin, nga Ilocano dita. Sumali ako nung Binibining Pilipinas. Hindi ko po akalain na may mga fans pala talaga na sobrang magmamahal sa'yo. Pinaka-favorite ko yung Miss Bikini Philippines kasi doon ako nag-title. Yes. When you were young, pinangarap mo na bang maging beauty queen? Hindi. Anong pangarap mo? Parang, eto paglaki ko, anong gusto ko maging? Oo, hindi talaga. Alam nyo ba, ang pangarap ko lang dati, ayan, isa lang po yung message ko sa inyo. Whatever your dreams and ambitions are, or whatever business you wanna pursue, do it. And do it with passion. Curious lang ako, sa dami ng nagsulputang mga coffee shop right now, bakit ang pangalan ng coffee shop mo is Coffee Queen? What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Kabidyo Stories. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo for today's video? Nandito tayo ngayon sa bayan ng Kamiling, sa lalawigan po ng Tarlac na kung saan ating bibisitahin ng isang coffee shop. At the same time, kikilalanin po natin ang may-ari dito na isang beauty queen. Ngayon nga po ay Coffee Queen. Let's go! Hi ma'am! Hello! Kamusta po? Okay naman Yo, po. ganda naman dito. Thank you po. Wow! Welcome sa Coffee Queen, sir. Yes. Yes mga kabidyo, mapalad tayo ngayon dahil kasama po natin ang may-ari po ng Coffee Queen. So bago pong lahat siguro ay kailangan magpakilala po muna tayo sa ating mga kabidyo. Ayan. Hello everyone! This is Zayana Sayok Pala, your Miss Bikini Philippines 2021. At syempre, ang pride ng Tarlac Province. Representing Tarlac and Binibining Pilipinas 2023, your Binibining Kanlay second runner-up during 2023 this year. Wow! Grabe naman, no? So imagine, sa introduction pa lang, pang ano na talaga, pang beauty queen. Nakakakaba naman dito. Yes, ma'am, kamusta po kayo? Okay naman po. Okay naman po ako. Nag-e-enjoy ako sa life ko as of the moment. At syempre, nag-e-enjoy akong i-manage ang business namin. Wow! Business ko. You are now considered as entrepreneur or businesswoman. Ayan. No? Ayan. So, pakikwento lang po yung ano natin, yung journey natin upon establishing this kind of business. So, sa dami ng pwedeng establish na business, bakit coffee shop? Ayan. Personally, as a person na mahilig talagang uminom ng kape. Kasi coffee lover. Coffee lover talaga ako, sir. Marami niyang makaka-relate. Oo naman. So, personally, coffee lover ako. Basically, yun talaga yung, nung bata pa ako, ang pinapangarap ko talaga na business ay coffee shop. Dahil sobrang hilig kong magkape kasama ng family ko or ng papa ko. Kasi since papa ko ang kasama ko sa pang-araw-araw na lumalabas ako kung saan ako pumupunta. At usually, pag mamamasyal kami, sir, ang una namin pupuntahan, coffee shop talaga. Kasi naghahanap yung papa ko tuwing nagda-drive siya ng kape. So ako, nung bata ako, sabi ko, bakit lagi nagkakape papa ko? So parang napapasama ko every time. So yun pala, nung as time passed by, parang, ay, coffee lover nga ako, no? Kasi every now and then nagkakape kami. So you are a certified coffee addict. Yes. Oh, yeah. Sama ng term, no? Pero ako din eh. Coffee, yes, diba? Coffee lover din ako. So, ma'am, sa daming ng business nga, aside from the influence of your father, coffee shop ang ano ninyo. So, aside from that, kasi alam naman natin na lumaban ka sa iba't ibang beauty pageant, no? Bakit coffee shop, aside from that, may pinanghuhugutan ka pa bang iba? Kung ako lang, wala naman akong mas malalim pang pinanghuhugutan. Kasi sa family po namin, ako kasi yung unang nag-establish ng business in general. So like, kung ano yung gusto ko at kung ano yung passion ko, na mas parang mas mapapadali. Yes. So dun ko pinili na coffee shop kasi parang since
ay may mas alam naman ako sa kape, why not coffee shop na lang talaga? Tama yun, no? Good point yun. Kasi it's hard to establish a certain business na hindi mo naman love. Oo, kasi- hindi mo naman passion, Oo. di ba? Pero yung father ko po, ang una kasi talaga naming naging business, hindi siya considered na family business. Kasi to, yung coffee shop po, own ko talaga. Pero syempre, hinahelp ako ng parents ko, ng tita ko from abroad. Yes. Pati na rin yung car wash natin. Oh. So noon, ang business lang na nakikita ko sa father ko is yung nagpapa-rent si papa ko ng kwarto or ng bahay namin. Okay, apartment. Kumbaga. Yes. Pero sa bahay namin siya. So like, small income lang yon para lang matulungan din yung mama ko na nasa abroad. Yes. Na magkaroon ng kahit papano income, mabayaran yung bills namin, mga ganon. Okay. Tapos, nung medyo lumalago na, ganyan, yung mama ko, nagsasuggest siya ng parang ibang business, like magpatayo na daw kami ng, for example, water refilling station. Yes. Magpatayo ng ice business. Pero yung father ko, naririnig ko sa kanya, anong gagawin ko dyan? Hindi ko forte yan, hindi ko... Linya, ganon. Yes. Ang hilig ni papa ko, kotse, driving. Yes. Yan ang hilig niya. Food, kape. So, parang kami ni papa, parang kami yung talagang medyo mas magkahawig ng gusto. Yes. So, Naka-align. Oo, naka-align. So, Oo. doon na pasok sa amin na, ay, sinadjust na namin sa family namin na ganito yung gusto namin. So, like, Yes. ako hindi naman considered as a breadwinner, pero like, as a person na medyo public yung name. Yes. So, like, grinab ko din yung opportunity para matulungan yung family ko. Yes, speaking of public name, so meaning talagang kilala po kayo, no? Not just only in Tarlac, kasi you are the second runner-up of Binibining Kanlahi, right? Yes. Tama po, no? Then after that, you proceed with the national level, Yes po. which is, Miss Bikini Philippines. and you are, kumbaga, ikaw ang Title holder. Currently pa rin kasi wala pang next na Miss Bikini Philippines, pero hopefully this year po meron ng akong papasahan ng crown. So, Wow. sana. Yung organization po kasi, Yes. kasi marami ding nangyari. Like, syempre, marami ding mga pageants na sumusulpot. So, like, Yes. hindi sila makapag-come up or handa sa pageant na to kasi marami din silang inaasikaso. Yes, maraming preparations. Maraming preparations. Then after bikini, Nagmutya din po ako. Yes. Nagmutya ng Pilipinas, representing Tarlac Province again. How's the experience naman doon? Sa Mutya ng Pilipinas, it was really a fun experience kasi I get to know different kinds, every now and then naman, I get Yes. to know different kinds of people from all over the Philippines. Pero dun sa Mutya ng Pilipinas, na-treasure ko talaga yung moments kasi short, yun yung, hindi naman, sabihin ko sana na pinaka-shortest, pero mas shortest yung period ng Miss Bikini Philippines. Yes. Pero kasi dun sa Mutya ng Pilipinas, short period lang din siya. Kaso sa dami ng ginagawa, everyday kaming nagsasama-sama, everyday kaming nag-uusap-usap at nagkikita-kita. Parang yung bonding at sisterhood namin mas malalapas compare sa ibang pageants na nasalihan ko. Out of the 3 pageants na sinalihan mo, let's say sa local, sa Binibining Kanlahi, the Bikini Philippines, and the Mutya ng Pilipinas, anong pinaka-paborito mo dito? Sa experience, pinaka-favorite ko yung Miss Bikini Philippines kasi doon ako nag-title. Yes, oo. Pero when it comes sa bonding and sa mga person na nakilala ko, sa mga beauty queens, ay mas say na Mutya ng Pilipinas. Pero, ayan na naman, syempre bigger and bigger pageants yung sinasalihan natin. Nandito yung recent pageant ka na, Yes. na Binibining Pilipinas. So, parang mas nag-grow ako sa Binibining Pilipinas. Yes. So out of that experiences sa beauty pageants, ngayon that you have self or kumbaga sarili mong negosyo, paano yung tulong na naibigay sa iyo ng pagsali mo sa beauty pageant and ngayon nagma-manage ka ng business? Sobrang laki ng tulong, sir. Like, not to boast, pero kapag may pangalan ka kasi publicly, syempre, mas bigger yung audience, mas wider. Yes. So, mas makikilala ka ng tao, mas madali nilang makikita kung ano yung ginagawa mo. Mas magiging interesado sa'yo yung mga tao. So, like, Yes. pupuntahan kung ano man yung mga
business na establish mo. Yes. So, Though maraming challenges talaga, sir. Sobrang dami. Okay. Like, hindi naman lahat ng tao minamahal ka, ginugusto ka. May Siyempre, mga marami bashers din. Yes naman. May mga hindi rin sumasang-ayon sa kung ano yung You mga cannot please ginagawa everyone, mo. sabi nga nila. You cannot please everybody. I'm very thankful na lahat ng na-experience ko, lahat ng nasalihan ko, maraming or dumadami yung mga taong sumusuporta sa akin. Kasi Yun. wider and wider audience yung, di ba, na-establish natin. Curious lang ako, sa dami ng nagsulputang mga coffee shop right now, bakit ang pangalan ng coffee shop mo is Coffee Queen? Well, obviously, sa isa sa unang rason or dahilan, syempre ako ay beauty queen. Oh, that's Ako number ay one. beauty queen. So, parang pinag-match ko yung passion ko. Yes. And kung ano yung business ko. And yung passion ko, yung mag-visit ng coffee Yes. coffee lover, as a coffee lover, coffee, tapos ako ay queen, kaya coffee queen. Okay, so we can say na parang from beauty queen turn coffee queen. Yes. Ang ganda naman nun, sir. Grabe. Ayos yun, ah. Now, that's the new ngayon, tagline mo or tagline kumbaga, ko. bago mong titulo ngayon. So, ngayon malalaman natin taga Tarlac, siya po ang Coffee Queen. So, dapat patunayan natin yan, no? Kailangan panindigan natin yan. So, I just, medyo, naano lang ako dito sa napakaganda mong picture. Opo. Ayan. May story yan, sir. Etong picture Oo na nga, to. kasi sa dami ng pictures na kinuhanan sa'yo ng mga photographers way back sa mga beauty pageants Yes. mo, bakit ito ang naka-display dito sa coffee shop mo? Bukod sa ito ay yung recent, kuha galing sa recent pageant na syempre Binibining Pilipinas 2023. Ito po ay bigay sa akin ng fan. Dalawa sila. So, Oh, ever okay. since, yes, meron sa likod, pwede natin ipakita Yes, kasi may yes. message yan. Yeah, kindly read na lang yan. Binibini 27 kasi ako po ay number 27 sa Binibining Pilipinas. Binibini 27, Zaya Nasday pala. Galingan mo palagi. We're always here for you. Zaya namin, we love you so much. Proud kami sa'yo palagi. Karen and Rolin. Sila Ate Karen and Ate Rolin. Wow. So ito, binigay nila sa akin before coronation night. Okay. A week or 2 weeks before coronation night po. And sa dami ng sinalihan ko, sir, nakaka-touch lang. Medyo nakakaiyak lang kasi parang naaalala ko yung mga experiences ko. Kasi ever since nung sumali ako nung Binibining Pilipinas, hindi ko po akalain na may mga fans pala talaga na sobrang magmamahal sa'yo. Okay. Doon ko talaga napatunayan na parang hindi biro yung ginagawa ko. Na as a beauty queen, baka akala lang nila glitz and glamour lang kami. Okay, parang Na ganda panandalian lang. kami, Oo. Like, nasa stage lang kami, nagpapaganda, gumagawa ng kung ano mang posture na tama. Pero sa likod po nun, sobrang daming nangyayari. Like, nandun yung trainings, nandun yung mga taong sumusuporta. At kung wala yung mga taong yon, hindi ka magiging sino ka or at ano ka sa harap ng stage na napapanood ng maraming tao. So, it served as parang nagbibigay sa'yo ng strength, inspiration. Lahat talaga, sir. As in. Kasi, di ba, sabi ko nga kanina, sobrang dami nang sumusuporta sa'yo, pero marami ding may ayaw sa'yo. Marami ding bashers. Yes. So, isa sila sa mga dahilan kung bakit patuloy ko pa rin ginagawa yung passion ko. Yes. At nai-inspired ako every single day. Yes, okay. Kasi alam kong may nagmamahal at may sumusuporta sa akin. Yes. Katulad niyo. Yes, I heard that the term bashers, no? Ikaw naman bilang isang beauty queen, at the same time entrepreneur, no? Yes, kaakibat niyan talaga is may hindi masasatisfy sa'yo, di Yes, ba? po. How do you handle those things? Yung pagbabash or yung sasabihin nila, pasikat lang yan, hanggang sa simula lang yan. Ayun, sobrang hirap i-handle sa totoo lang. Lalo na kung ikaw ay yung tipo ng tao na medyo mababaw lang yung emotions mo, sensitive ka, or yung madali ka lang masaktan, kumbaga. Ikaw ba, sensitive? So, ako, hindi alam ng marami to
Pero combination po kasi ako ng extrovert and introvert. Okay. No? Kakaiba yun Both. Combination ako nun. Okay. Pero hindi lang halata kasi in front of many people and kapag nasa harapan na ako ng camera. Yes. At kapag nag-entertain ako ng maraming tao, syempre, kailangan kong makipag-socialize. Yes. Kailangan kong humalubilo sa maraming tao. Pero when it comes to handling certain situations such as yung mga bashing, mga bashers, mga negative thoughts na sinasabi sa atin ng mga maraming tao, alam niyo po, iniiyak ko. Okay. Iniiyak ko talaga. Umiiyak po ako, hindi alam ng maraming tao yan. Pero ang nakakaalam lang po siguro yung mother ko. Kasi katulad ko, si mama ko, times 10 na sensitive. Nakakatawa. Parang may pinagmanahan ka ng sensitivity. Oo, pero mas times 10 na nasasaktan yung mother ko. Okay, syempre nanay yan. Nanay yan. Hindi may kakaila yan. Opo, pero yun nga lang. Ngayon ko lang pa sinabi to na ako po ay iyakin na tao sa likod ng camera. Huwag yung paiyakin, please. Time naman, yung challenges sa pag-handle ng business, ano-ano yung mga pwede mong i-share sa amin? Sir, sa totoo, yun nga, first business namin to. First business ko po. And sobrang hirap kasi isa sa mga pinaka na experience kong challenge ko is yung maglakad ng mga legal papers. Documents for businesses. Yes, kasi sobrang permits. Wala akong idea. Like, I'm only asking sa mga friends ko o sa tita ko or something, sa mga may experience na talaga at saka nakapag-establish ng businesses. Yes. So like ako, may ganun pala. Ako pala talaga yung malamang kumuha ka ng barangay clearance, ng DTI. Oo, BIR. Ayan. Tapos hindi ko pa, syempre ako, yung mother ko kasi, ever since I was young, nasa abroad na. So like, nandyan yung papa ko, pero syempre, aminin natin, kailangan din natin ng kalinga ng mother and ng guidance ng mother. Of course. So like ako, pag hindi na alam ng papa ko, nagtatanong ako kay mama ko, pero how can my mom help me kung nasa malayo siya? So like, yun din talaga. Yung isa yun, paglakad ng papers. Pangalawa, paglakad ng mga stocks ko. Sobrang hirap. Supplier. Yeah. Saka supplier, yung mga empleyado ko po. Yes. All in all po, 3. Helping community rin. Yes. Na nakapag-establish ka ng kasi pag may mga businesses, may job generation, may job, may employment. Yes po. Yes. So talaga malaking tulong, no? Opo. Okay. Pero I'm very proud kasi alam niyo po, lahat ng staffs ko dito, they are young. Nasa 20s lang sila. Like, nasa group of age ko lang, sir. Saglit. Okay. Ang tanong ng ating mga ka-video, ilang taon na si Ma'am Zea? Walaan, mag-guess. Ayan, sige, pupost muna natin ng konti. Walaan nyo daw. Okay. Sige, ako manghuhula siguro. Sige. Okay. Sige, nasa 22. Higher. Higher? Okay, isa pa. Okay, nasa 25. Lower. Oh, sorry. 24. 23. Sorry. Almost. Sige. Pero magta-24 na ako on December. So yun, nalaman natin, 23 years old, no? Ma'am Zay, ikaw ba, ano bang natapos natin? Educational background natin? Ayan, ako po ay graduate ng Bachelor of Arts in English Language Studies. Yun, kaya pala, no? Parang very, ang tawag doon, eloquent? Ayan, talagang mahusay magsalita si ano. Ay, hindi naman po. Alam mo, Ma'am Zay, fun fact. Sige, mauna ka. Fun fact. Okay. Kaya ako po tinake yung course na yon dahil hindi po talaga ako magaling sa English. Alam nyo? Oo. Parang you challenge yourself. Yes, kasi kung yung iba, tinitake nila yung course nila kasi doon sila magaling. Ako hindi. Tinake ko yung course ko kasi doon ako mahina. Mahina sa English. Kasi bakit? Ayos yun ah. Ang first language ko po ay hindi Tagalog. Ang first language ko po ay Ilocano or dialect ko ay Ilocano talaga. So pure Ilocano I am a pure Ilocana. Ilocana. Ayan. Pure Ilocana po ako. Ako po ay lumaki Batiin sa mo yung La Union. mga taga mga Ilocano viewers natin. Ayan, babati ako pero wag niyo akong tatawanan. Kasi parang feeling ko nakakatawa na akong mag-Ilocano ngayon eh. Pero anyway, naimbag nga aldaw kada kayo amin nga Ilocano dita sa mga Dagi J. Ayan to lang. Sige, go. Okay, wait Kaya lang. mo yan.
nakalimutan ko yung Sige. Ano ba yung gusto mong sabihin? kabarangay. Okay, sige. Or Dagijay Camillenios. Okay. Kailian. Kailian? Yes! Oh my gosh, hindi ko na alam. Okay. Okay, ulitin. Go. Naimbag na aldaw kada kayo amin nga kailyak. Hello, I'm Zayan Naslayop Sidpala and agbuya kayo dito channel ni Sir Arthur. Yun, ang ganda naman. So, yun, no, fun fact kasi, way back nung I was kumbaga, nung napanood kita sa Binibining Kanlahi, ito personal opinion ko to, kasi Yes, po. taga-Tarlac din po ako, hindi nyo na itatanong. Kalalawigan ko po si Ma'am Z. Napahanga mo ako sa sagot. Kasi it's very hard question yung binato sa inyo during the pageant sa ating lalawigan. But all of you answered well. Pero nangibabaw din yung sagot mo. Di ba? Talagang ang gagaling, sabi nga ni Governor, di ba? Parang walang tapon. Ako. Parang ang huhusay ng ating mga kandidata. Yes po. Kaya talagang lahat kayo, di ba? Yung si Miss Jasmine, Yes po. si Jenny, at saka ikaw, lahat kayo, umariba talaga. Yes po. And I'm very proud po kasi yung batch namin talaga. Although, nung Binibining Kanlahi ng provincial pageant natin Yes. dito sa ating probinsya, magkakalaban kami. Pero I'm very proud kasi even though I'm runner-up, Jenny's runner-up, kita nyo naman po kung Yes. saan kami nakarating ngayon. So I'm Yes. not only proud of myself, but also yung mga kabatch ko during Binibining Kanlahi Yes. 2022. When you were young, pinangarap mo na bang maging beauty queen? Hindi. Anong pangarap mo? Parang, eto paglaki ko, anong gusto ko maging? Oo, hindi talaga. Alam nyo ba, ang pangarap ko lang dati,